Mabuhay, aloha, mabuhay. Hindi na nga ba matutuloy? Kung napanood niyo po yung aking episode nung araw ng kapanganakan ni President Bongbong Marcos, nagtanong po ako kung matutuloy pa ba ang showing ng Mabuhay, Aloha, Mabuhay showing ng September 21. Ako inaabangan ko yon dahil napanood ko yung Made in Malacanang, Martyr or Murderer, at sabi pinaka maganda daw itong pangatlo sa trilogy, yung Mabuhay, Aloha, Mabuhay. Kasi ilang buwan na walang mga publicity coming from Direk Daryl Yap. Alam naman natin si Direk Daryl Yap. Nung ginagawa pala yung Made in Malacanang sa kay Martyr or Murderer, panay ang publicity lumalabas. Yung ongoing ng shooting, kung sino mga cast, kung ano mga nangyayari sa likod ng camera. And then suddenly, July, August, September, habang papalapit yung September 21, wala na tayong narinig tungkol dito sa pelikulang ito. Although may nagsabi naman, nabasa ko sa comment section ko, na matutuloy daw ito next year, 2024. Kailan, bakit ganun? Bakit walang pasabi? And then suddenly, meron po ako mga nabasang mga nag-comment sa video ko na yon na nagsasabi na hindi na daw matutuloy yan dahil napag-alaman na itong si Direk Daryl Yap ay isa palang anti-BBM. Ay, nagulat ako dun sa mga nabasa ko dahil hindi ko ina-expect na matapos na maipalabas yung dalawang pelikula tungkol sa Marcos family, tapos alam natin close siya kay Senator Amy Marcos, mababasa ko na anti-BBM pala siya. Magbabasa po ako ng mga ilang comments doon sa aking video na yon na talaga namang ikinagulat ko. At nung una, hindi po ako naniwala na ang isang Direk Daryl Yap ay anti-BBM pala. Ito po yung ilan sa mga comments. Siguradong walang mapapalabas sa September na Mabuhay, Aloha, Mabuhay or MAM ngayong September. Pero aabot pa ito ng December kung mag-shoot na sila agad. Pero nagkaroon ng problema kasi just in case you do not know, Director Daryl Yap was exposed as a real anti-PBBM when he was confronted by some real pro-PBBM bloggers maligning the First Lady. Daryl Yap and his minions, or better known as mga aso ni Daryl Yap, were all exposed as anti-PBBM and anti-First Lady. Most PBBM bloggers threatened to boycott the MAM movie, therefore pati Viva Films nag-worry if it was worth producing a Marcos movie made by an anti-Marcos director, baka kasi mag-flop. Amatin nyo na ang gumawa ng MIM at MOM ay isang anti-Marcos? Ha ha! Now, hindi lang mga kakamping ang kalaban ni Daryl Yap, pati mga pro-PBBM supporters na din. Baka lang malugi ang movie if Viva will push through with that project. Ito naman, hi po, Tito Manny. Watching you here in Germany. I think hindi na yata matutuloy kasi hindi nag-blockbuster yung MOM kaya wala yatang pang-finance na. Didn't you notice na biglang putol ang mga post ni Yap about sa MOM viewing / black screening abroad? And I heard parang medyo dumistansya yata si Senator Amy kay Yap dahil di paawat sa kadakdak ng kung ano-ano, especially family away kuno ni na Senator Amy, PBBM, FL Liza, and FFL Imelda. Ito naman, hello Tito Manny. Palagay ko po ay hindi na matutuloy yung pangatlong film ni Daryl Yap. Hindi na yata siya susuportahan ng mga loyalista. So habang binabasa ko yung mga comments, sabi ko, totoo ba to? Kailan kaya nag-umpisa ito? Bakit hindi ako na-inform? Anyway, more comments. Ayan kasi, inilabas agad ni Daryl ang tunay na kulay na hindi patapos ang trilogy niya. Kasi sa Hawaii, wala ng personal experience si Senator Amy doon. More on PBBM kwento na yan. At according sa mga tunay na loyalista na tahimik, hindi nagrireklamo pag di napansin. Like Ma'am Cheryl Tobias at Rita Gadi, never sila in-approach ng research team ni Daryl from Malacanang
kasama na si Ma'am Rita doon. Isa pa, naku po, baka natakot na si Daryl, kasalanan niya yan kasi kinalaban niya ang mga loyalista. Nagbo-boycott po sila. Di na nila susuportahan ang MAM dahil kay Daryl Yap. Adding money. Paano matutuloy yung movie ni Daryl Yap? Marami na bad trip sa kanya noon dahil kung anong pinapakalat niya na fake news tungkol kay Senator Amy at BBM. So ilan lang po ito sa mga comments. So sabi ko, parang may katotohanan. Pero bakit magkakaganon? Si Daryl Yap na kumita ng limpak-limpak na salapi dahil sa pagkakadirect niya dyan, bakit lalabas ngayon na anti-PBBM siya? Hindi po kasi ko talaga makapaniwala. So ang ginawa ko, nagpunta ako sa page, sa FB page ni Daryl Yap. Naghanap po ako ng mga post niya para mapatunayan or mapasinungalingan itong mga nabasa kong comments kung totoo man ito or hindi. Una ko pong nabasa sa page ni Daryl Yap itong boycott Daryl Yap film. Ito ay inilabas ng BBM Nation Builders Movement. Sabi rito, kumita ka na ng milyones sa mga loyalista, di na mauulit pa. Hashtag, boycott Daryl Yap film. Na sinagot naman ni Daryl Yap. Sabi niya, boycott? Naks, di nyo pa ginawang pink ang background para wala na kayong pinagkaiba sa sinusukan nyo. So kung ito mga pro-BBM, itong BBM Nation Builders Movement, so ang sinasabi ni Daryl Yap na sinusuka ay yung dilawan. Porque kulay blue ang backdrop nitong boycott Daryl Yap film, sabi niya, sana ginawa nyo na lang pink para wala kayong pinagkaiba sa sinusuka nyo. Teka muna, sabi ko. So bakit nila i-boycott ang pelikula ni Daryl Yap? Ito ay mga lumalabas na mga loyalista. Ito naman, nung nabasa ko sa post ni Daryl Yap, medyo lumilinaw na sa akin ang lahat. Ito po yung after nung SONA ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. July 25 nung pinost ito ni Daryl Yap sa kanyang FB page. Sabi niya, napakaraming kumukuha ng reaksyon ko sa SONA. Maihahalin tulad ko ito sa mga reaksyon ko sa mga naging boyfriends na mga kaibigan ko tuwing magkakakwentuhan kami. Dahil mahal ko si Senator Amy, dahil mahal ko ang mga kaibigan ko, hindi na lang ako magre-react. Ano kayang ibig sabihin ni Daryl Yap dito? Dahil mahal niya si Senator Amy, hindi na lang siya magre-react. Ibig sabihin, hindi niya nagustuhan yung SONA ni President Bongbong Marcos. And instead na magsalita siya against dun sa SONA, at dahil mahal niya si Senator Amy, hindi na lang siya magre-react. So, ibig sabihin, nako-confirm na yung nababasa kong mga comments ng mga netizens. Bakit sasabihin ito ni Daryl Yap? Ibig sabihin, against nga siya kay PBBM dahil hindi niya sinuportahan yung SONA. At para hindi na lang siya magsabi ng hindi maganda, hindi na lang siya magre-react dahil meron po tayong kasabihan. Kung wala ka rin lang masabing maganda, huwag ka na lang kumibo. Ito naman post ni Daryl noong August 4. Gaya po ng sinabi ko, ginawa ang MIM at MOM at ang paparating na MAM para sa mga hindi nakakaalam ng tunay na nangyari. Hindi ako para magpalapad ng papel sa kahit na sinong politiko. Binuo namin ni Senator Amy ang trilogy para sa kanilang magulang, hindi para sa kanilang magkakapatid. Hindi talaga maabot ng kanilang malay yung number 1, yung asawa ng Pangulo at si Senator Amy ay magkaaway. Number 2, hindi ako panatiko ng Pangulo. Noon pa man lagi kong sinasabi, si Senator Amy ang pinaka-Marcos sa akin. So nung nabasa ko to, confirmed na para sa akin na si Daryl Yap ay hindi makabongbong. Pero para sa akin, kung close ka kay Senator Amy, bakit kailangan mong ipangalandakan yung away ni Senator Amy sa kayong asawa ng Pangulo, obviously referring to the First Lady Lisa Marcos? Pero bakit kailangan niya talagang i-broadcast na yung asawa ng Pangulo at si Senator Amy ay magkaaway?
Ang ibig bang sabihin nito, wala man lang mga tender moments o yung mga panahon na nag-uusap din itong maghipag na to? Talaga bang sila ay not on speaking terms? At kung totoo man yan, yan po ay family matters. Hindi na tayo dapat manghimasok dyan. Hindi ko alam kung ano ang dahilan ni Darila, pero kung ako to, close ako kay Senator Amy, tapos hindi ko gusto yung kapatid niya, which happens to be the President of the Philippines, hindi naman ako maglalabas ng gantong pahayag na ipagduduldulan ko sa publiko na ang asawa ng Pangulo at itong senator na kung saan malapit ako ay nag-aaway. Bakit parang ginagatungan itong mga pangyayari nito para magalit ang mga taong bayan kay President Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa Marcos? Itong number 2, hindi ako panatiko ng Pangulo. Noong pa man, lagi kong sinasabi, si Senator Amy ang pinaka-Marcos sa akin. Fine, okay. Kung ang pinaka-Marcos sa'yo ay si Amy Marcos, kailangan bang siraan yung kapatid at yung asawa ng Pangulo? At bakit ito pinapayagan ni Senator Amy Marcos? Ako dito ako magtataka. Bakit hindi pinipigilan ni Senator Amy na maglabas ng gantong mga pahayag si Direk Daryl Yap? So kaka-research ko, meron akong napanood sa isang press con yata yun na sinabi ni Senator Amy na hindi niya kasi mapigilan si Direk Daryl Yap sa kanyang mga sinasabi. Aba, teka muna. Senador ka eh. Kapatid ka ng Pangulo ng Pilipinas. Pamilya kayo ni President Bongbong Marcos. Tapos pababayaan mo ang isang taong kailan mo lang naging close, kailan mo lang nakilala, at parang pinagpapalit mo sa pamilya mo. Family will always be family. Kaya hindi ako naniniwala na pababayaan na lang ni Amy Marcos ito na lalong nagpapatindi ng hidwaan nila ni First Lady Lisa Marcos. Again, sinasabi ko, ito ay away pamilya kung sila man ay nag-aaway. Na itong pamilyang ito ay ordinaryong pamilya pa rin. Hindi po natin kailangan na manghimasok sa kanilang personal family matters. So dito sa sinabi ni Daryl Yap, number 2, hindi ako panatiko ng Pangulo at si Amy ang pinakamarko sa akin, so be it. Ito pang nabasa ko sa post ni Daryl Yap. Hindi ako utusan at alalay ni Senator Amy. Hindi niya ako kayang brasuhin na gumawa o ihinto ang isang bagay nang hindi ko gusto. Hindi kami parang kayo sa mga amo nyo. Kaya pala nasabi ni Senator Amy na hindi niya kayang suwituhin si Daryl Yap. Dahil ganito ang sinasabi ni Daryl Yap, hindi ako utusan at alalay ni Senator Amy. Hindi niya ako kayang brasuhin o ihinto ang isang bagay nang hindi ko gusto. Oh my goodness, Senator Amy Marcos, pumapayag ka sa ganito? Well, kung ano man ang degree ng friendship ninyo ni Daryl Yap, alam ko, family will always come first sa'yo. At kapag ganito naman na ang sinasabi ni Daryl Yap, hindi ka ba nababother, Senator Amy Marcos? Pero hindi natin alam. Baka nga tulad ng isang nag-comment sa akin na dumidistansya na daw si Senator Amy. Although sa mga post, sa mga recent post ni Daryl Yap, ay mukhang hindi kasi ipinopost pa niya yung Amy Solusyon, yung page ni Senator Amy Marcos. So parang wala namang nangyayaring distansya. Pero sabi ko nga, family is family. Kaya nga ito yung pahayag ni Senator Amy tungkol sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Hindi, I'm admin. I'm solid admin. There's no ifs or buts. Okay. I'm only here to protect the president and the family name. We fought hard and long for this, and we're deeply invested in making certain that the Marcos administration should work. Alam niyo kasi sa pamilya ko, parati talaga kami nagdi-discuss. Kanya-kanyang opinion talaga. Nung buhay ng tatay ko, tuwan-tuwa yun pag kinokontra siya. Naiinis pero natutuwa. Alam mo yun? Ewan ko. Hindi naman sa pagkokontra eh. Kasi hindi pagkokontra. We're trying to hammer out the details. Mahal ko yung kapatid ko at hindi talaga kami magkakahiwalay ever. Dahil sa simpleng dahilan na nanggaling kami sa iisang puno. So hihintayin po natin kung hanggang kailan matatanggap
ni Senator Amy itong ginagawa ni Daryl Yap sa pamilya niya. Lalo na at mayroong pahayag si Daryl Yap na hindi siya kaya ni Senator Amy Marcos. So sa tingin ninyo, hanggang kailan matotolerate ni Senator Amy Marcos ang mga patutsadang ito ni Direk Daryl Yap sa ating Pangulong President Bongbong Marcos? Kung totoo man ito, matutuloy pa kaya ang mabuhay, aloha mabuhay? Susuportahan pa kaya ito ng mga Marcos loyalists, lalo na at nalaman natin na itong si Daryl Yap ay anti-PBBM pala? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.